Ang mga Asyano sa panahon ng paggalugad at eksplorasyon. Ang Asya ay naging entablado sa mga sigalot na dulot ng magkakasalungat na ambisyon ng mga kolonyalista. Ngunit sa kabila nito ay may ilang pamayanan at kaharian sa Asya na namayagpag at lumawak ang impluwensya sa pamamagitan ng pananakop o pangangalakal. Ang mga paglalakbay ni Ibn Battuta. Si Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta ay isa sa mga tanyag na manlalakbay mula Morocco, na maihahalin tulad sa Europeyong manlalakbay na si Marco Polo. Nagsimula ang unang yugto ng kanyang paglalakbay noong 1325 sa isang Hajj papuntang Mecca. Una niyang narating ang Ehipto na noon ay pinamumunuan ng Fatimid Caliphate. Tumuloy siya sa Iraq at Persia bago makarating sa Arabia at ipinagpatuloy ang paglalakbay patungong Mecca upang tuparin ang kanyang Hajj. Matapos nito ay tumulak siya patimog papuntang Yemen at naglayag pabalik ng Africa patungong Gardafi hanggang sa narating niya ang Somalia. Sa panahong iyon, ang Somalia ay isang mayamang sultanato. Pagkatapos nito ay kanyang binagtas ang baybayin ng Swahili hanggang sa marating niya ang mga lungsod ng Mombasa, Zanzibar at Kilbar, bago siya bumalik sa Arabia at Ehipto. Sa ikalawang yugto ng kanyang paglalakbay ay tumulak si Ibn Battuta sa gitnang Asya, mula Khorasan papuntang Timog Silangan. Sunod niyang pinuntahan ang sultanato ng Delhi sa India, na noon ay pinamumunuan ni Sultan Muhammad bin Tughlaq. Dahil sa kasanayan ni Ibn Battuta sa Sharia o batas Islamiko ay hinirang siya bilang kadi ng sultan. Bilang kadi ay nakatanggap siya ng mga regalo mula sa sultan gaya ng kayamanan, magarang mansyon at mataas na sweldo na nagpataas ng kanyang antas sa pamumuhay at umakma sa kanyang responsibilidad sa sultanato. Nagtagal si Ibn Battuta sa India at nagsilbi bilang opisyal ng sultan. Inatasan siya ng sultan na ipatupad ang batas Islamiko sa kalakhang bahagi ng India. Binigyan siya ng sultan ng 2 katuwang upang magabayan siya sa kanyang mga desisyon, lalo na sa mga bagay na kailangan ng kontekstong pangkultura ng India. Sa kabila ng benepisyong ibinibigay sa kanya ng sultan ay nahirapan siya sa kanyang pananatili sa India dahil sa mga suliraning pampulitikal dahil sa mga radikal na desisyon ng sultan na nagpahina sa kanyang popularidad. Hindi sinang-ayunan ng marami ang marahas na pagpaparusa ng sultan sa mga nagkasala sa batas. Marami sa mga maharlika ang hindi nakasundo ng sultan at nagnais na patalsikin ito. At dahil sa gulong ito ay lalong ninais ni Ibn Battuta na magbitiw sa kanyang tungkulin bilang kadi. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa sultan ang isang kaibigang Sufi ni Ibn Battuta na nagresulta sa pagbitay sa Sufi at pagkakakulong sa mga malalapit dito, kabilang na si Ibn Battuta. Sa loob ng 9 na araw ay nakulong si Ibn Battuta at inasahan na rin niya ang pagbitay sa kanya. Ngunit nagulat siya nang siya ay kausapin ng sultan na parang walang nangyari. Nagpaalam siya sa sultan na nais niyang ipagpatuloy ang kanyang Hajj upang makaalis sa India. Ngunit imbes na payagan ay hinirang siya bilang embahador ng sultan sa China upang magdala ng mga yaman at kalakal bilang handog ng sultan sa emperador ng China. Tumulak siya patungong timog at tumuloy sa Malé, Maldives, kung saan naging laganap ang relihiyong Islam. Nagpatuloy siya sa isla ng Sri Lanka bago makarating sa Bangladesh. Nagpatuloy siya sa paglalakbay sa mga sultanatong nasasakupan ng Malaysia bago tumulak pa Hilaga, kung saan ay narating niya ang kaharian ng Tawalisi na pinamumunuan ng isang babae. At mula dito ay tumulak patungong Shenzhou sa probinsya ng Fujian sa China. Isang imperyong mangangalakal noon ang China sa ilalim ng dinastiyang Yuan at dinastiyang Ming. Maraming mga dayuhan noon ang naninirahan sa China bilang mangangalakal
at may mga komunidad na Muslim na matatagpuan sa Zhengzhou. Ang ikatlo at huling bahagi ng paglalakbay noon ni Ibn Battuta ay ang pag-iikot niya sa Hilagang Afrika, lalo na sa mga Islamikong komunidad sa kanlurang Afrika. Umuwi si Ibn Battuta sa Morocco noong 1534 matapos siyang pabalikin ng sultan sa kanyang korte. Sa kanyang pag-uwi ay isinulat niya ang kanyang alaala sa kanyang mahabang paglalakbay. Ang mga paglalakbay ni Zheng He. Kinikilala ang mga paglalakbay ni Zheng He bilang isang malawakang paglalayag mula sa Imperyong Ming patungo sa Timog Silangang Asya, Timog Asya, Arabia at Silangang Afrika. Mas kilala ang mga paglalakbay ni Zheng He bilang paglalayag na mahigit 300 barko na tinawag na treasure ships na naganap noong 1405 hanggang 1433. Ang mga paglalayag na ito ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng diplomatikong pakikipag-ugnayan sa maraming kaharian at pamayanan sa iba't ibang bahagi ng Asya at Afrika. Ipinanganak si Zheng He sa isang pamilyang Muslim sa Yunnan noong 1371. Una siyang naging eunuch hanggang sa tumaas ang kanyang ranggo sa pamahalaang Ming dahil sa kanyang abilidad bilang sundalo. 1405 nang siya ay mahirang bilang admiral at pinangunahan ang 7 ekspedisyon sa ilalim ng pamahalaang Ming. Nakipagkasundo si Zheng He sa mga pamahalaang nagnanais makipagkalakalan sa Ming at nakipagdigmaan naman sa mga pirata at iba pang kumalaban sa mga lugar na kanyang pinuntahan. Naipamalas ang kapangyarihan ng Ming at mas lalong napalawak ang kalakalan sa Timog Silangang Asya. Sa pagpanaw ni Zheng He noong 1433 ay itinigil ng pamahalaang Ming ang anumang paglalayag at sinara nito ang China sa daigdig at pinagtuunan ng pansin ang pagdepensa sa kaharian. Ang Mughal Empire ng India. Ika-17 siglo nang umusbong ang Imperyong Mughal at napag-isa nito ang iba't ibang kaharian sa India. Nakipag-ugnayan ang mga Europeo sa imperyo upang pahintulutan silang makipagkalakalan at magtatag ng mga himpilan sa iba't ibang bahagi ng India. Kumita ng malaki ang imperyo mula sa mga ipinataw na buwis sa mga dayuhan. Unti-unting lumawak ang impluwensya at kapangyarihan ng mga Europeo sa India at naging malaking hamon sa imperyo na mapanatili ang katatagan. Isang digmaan ang sumiklab sa pagitan ng British East India Company at Imperyong Mughal noong 1686, bunsod ng di pagkakaunawaan hinggil sa kalakalan. Nagpadala ng mga barko ang Inglaterra at kinubkob nito ang ilang daungan sa India tulad ng Madras at Mumbai. Nang lumaon ay nanaig ang puwersang militar ng mga Mughal at napilitan ang mga Ingles na sumuko at magbayad ng malaking multa sa emperador. Sa pagpasok ng ika-18 taon ay humina ang Imperyong Mughal dahil sa mga digmaang sibil, bunsod ng pag-aagawan sa trono at pamamahala ng mga mahihinang pinuno. Isang labanan ang sumiklab sa pagitan ng Bengal at mga Briton noong 1756. Sinalakay ng puwersang Bengali ang Calcutta at binihag ang ilang sundalong Briton. Nang sumunod na taon ay isang puwersang militar ang ipinadala ng British East India Company sa Bengal at nagmarsya patungong Calcutta at pinalaya ang lungsod mula sa mga Bengali. Sinalakay din ng mga Briton ang muog ng mga Pranses sa Chandernagore na nakipag-alyansa sa mga Bengali. Sunod-sunod ang naging labanan sa pagitan ng mga Bengali at Briton na nagwakas noong June 23, 1757 malapit sa bayan ng Plassey. Natalo ng mga Briton ang puwersang Bengali at tuluyan nang napasailalim sa kontrol ng British East India Company ang rehiyon ng Bengal. Sa pagpasok ng ika-19 na taon ay kinalaban ng British East India Company ang kaharian ng Maratha, isang pangkat ng mga nagsasariling pamayanan sa gitnang bahagi ng India. 3 digmaan ang naganap sa pagitan ng kumpanya at ng Maratha,
At sa pagtatapos ng ikatlong digmaan ay napasa ilalim na sa kontrol ng mga Briton ang malaking bahagi ng India. Nanatili sa pamumuno ng mga lokal na pinunong Indian, ngunit hindi maikakaila na ang British East India Company ang tunay na awtoridad sa lupain ng India. Ang Shogunatong Tokugawa. 1543 nang aksidenteng matunton ng mga Portuges ang Hapon matapos mataboy ng bagyo ang kanilang sasakyang pandagat patungong China. Nakita ng mga Portuges na sagana ang Hapon sa supply ng pilak na maaari nilang gamitin sa pakikipagkalakalan sa China. Nakita rin ng mga Hapones ang potensyal ng mga produktong Portuges na maaari nilang mapakinabangan. Kabilang dito ang arquebus na ginamit ni Oda Nobunaga upang pag-isahin ang Hapon na noon ay nasa gitna ng Sengoku o digmaang sibil. Dahil sa pagkapanalo ni Oda Nobunaga sa mga labanan, ay naitatag ang panahong Azuchi Momoya na naglagay sa kaayusan sa pamahalaan at lipunang Hapones. Ang panahong Azuchi Momoya ay ang panahon na napag-isa ang mga naglalabang daimyo sa ilalim ng pamumuno ni Nobunaga. Hinirang si Oda Nobunaga bilang shogun o komandanteng militar at pinuno ng pamahalaan ng buong Hapon. Nagkaroon ng magandang ugnayan ang pamahalaang Nobunaga at mga Portuges. Dumating din ang mga misyonerong Katoliko mula sa Goa noong 1548 na pinangunahan ng Jesuitang pari na si Francis Xavier. Kalaunan ay dumami na ang mga misyonero at mga mananampalatayang Katoliko sa Hapon dahil sa pagdating ng mga Kastilang Dominikano, Franciscano at Agustinong misyonero mula Maynila. 1582 nang pumanaw si Nobunaga at pinalitan siya ni Toyotomi Hideyoshi. Sa panahong ito ay tumindi ang impluwensya ng mga kanluranin sa lipunang Hapones, bunga ng pagpapabinyag ng ilang daimyo o lokal na pinunong Hapones kasama ng kanilang nasasakupan. Ginawa ito ng mga daimyo upang makatanggap ng mga pang-ekonomiya at pang-militar na benepisyo mula sa mga kanluranin. Kinuwestiyon ni Hideyoshi ang katapatan ng mga daimyo at kanilang relasyon sa mga Espanyol at Portuges. Nakita ng shogunato na maaaring ginagamit ng Espanya at Portugal ang relihiyon upang unti-unti silang sakupin. 1587 ay sinimula ni Hideyoshi ang paghihigpit sa mga Katoliko sa Hapon at ang pagpapatalsik ng mga paring Katoliko at pagpapalaya sa mga Jesuita na namamahala sa Nagasaki. Ipinag-utos din ni Hideyoshi ang pagpatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus sa 26 na Katoliko kasama ang 6 na dayuhang Pransiskanong misyonero sa Nagasaki. Sa kabila nito, ay nagpatuloy pa rin ang pakikipagkalakalan ni Hideyoshi sa mga kanluranin at nagpatuloy pa rin ang mga gawain ng mga misyonero sa kabila ng banta sa kanilang seguridad. 1598 nang pumanaw si Hideyoshi at nakaramdam ng kalayaan ang mga misyonero at tumindi ang kanilang ebanghelisasyon at umabot sa 300,000 ang mga naging Katoliko. Matapos pumanaw ni Hideyoshi ay itinatag ni Tokugawa Ieyasu ang shogunatong Tokugawa noong 1603, isang pamahalang militar na itinatag sa Edo. Taong 1614 ay pinalayas ni Ieyasu ang misyonero papuntang Macau at Maynila at sinira ang mga simbahan. At dahil dito, maraming Hapon ang napilitang talikuran ang Katolisismo o patuloy na isabuhay ang kanilang paniniwala ng palihim. Lalong tumindi ang pag-uusig sa mga Katoliko sa Hapon matapos maganap ang pag-aalsang Shimabara noong 1637. Isang pag-aalsa ng mga mamamayan sa Shimabara at Amakusa laban sa shogunato dahil sa matinding taggutom. Naging huling tanggulan ng mga nag-aalsa ang Kastilyo ng Hara na may puwersang umabot sa 20,000 laban sa puwersa ng shogunato na umabot sa 120,000 samurai. Namatay ang lahat ng nag-aalsa at sinunog ang kastilyo. Nakita sa mga guho ang medalyon at krus ng mga Katoliko, kaya't nakita ng shogunato ang rebelyon bilang isang pag-aaklas ng mga Katoliko laban sa shogunato.
Isa ito sa mga nagtulak sa shogunatong Tokugawa upang paigtingin ang restriksyon sa pagdaong ng mga kanluranin sa Hapon, lalo na sa mga Kastila at Portuges na ganap na ipinagbawal simula 1639. Tanging mga Olandes at Tsino lamang ang mga dayuhan na pinayagang makipagkalakalan sa Hapon sa isla ng Dejima. Nakilala ang patakarang ito bilang Sakoku o saradong bansa dahil sinara ng Hapon ang sarili mula sa impluwensya ng mga kanluranin. Umiral ang Sakoku sa bansang Hapon sa loob ng mahigit 200 taon. Ang mga Asyano sa panahon ng paggalugad at eksplorasyon.